Dahil ikaw na lang ang hinihintay bago ilibing si Poldo. Mukha na siyang punong kahoy na nasa loob ng kabaong. At hindi niya na nahintay pa ang kanyang panganay na si Patrick. Magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta ka, Miss Anne? Isang mapagpalang gabi sa iyo at sa bumubuo ng programa ninyo. Ako si Patricio. Pero mas kilala ako ng mga kaibigan at mga kamag-anak ko bilang si Lolo Tisyo. Mahilig makinig ang apo kong si Pukengkay sa kwentong takip-silim. Balak niya rin daw makapagsulat ng mga nakakatakot na kwento paglaki niya at gagawin niyang libro. Naniniwala ako sa kakayahan ng apo kong si Pukengkay kaya nagtiwala ako sa itatype niyang kwento ko sa laptop niya. Sa totoo lang, kung wala si Pukengkay, hindi marahil mai-email sa inyo ng maayos ang karanasan ko at ng aking matalik na kaibigan na si Nat. Marami kaming kwentong kababalaghang magkaibigan kung kaya't pinagpilitan ng apo kong babae na ibahagi ito sa inyo. Senior citizen na ako, Miss Anne. 65 years old na ako. Magkaedad kami ni Nat. Magkababata na naging magkaklase hanggang high school. Pareho kami ng pinasukang talyer nang makapagtapos ng pag-aaral at doon ay dumami ang mga kaibigan namin. Kabilang na dito ang dati naming boss na si Poldo. Mabait si Poldo, Miss Anne. Kaya naman, nang mamatay ito sa edad na 71 years old, ay punong-puno ang bahay nila sa Baler. Namatay si Poldo sa bangungot. Mga 25 taon na ang nakalilipas. Nat! Mahusay ka pa rin magmaneho ah. Hindi ba sumasakit ang mga tuhod at paa mo sa kakatapak sa gas at brake? Tisyo, ilang taon ako nag-jeepney driver bago ako nagretiro. Ilang taon ka na ba nagretiro sa pagmamaneho sa kalsada? 5 taon pa lang. Naisasakay ko pa nga si Poldo noon sa jeepney ko. Kapag galaw luneta ang biyahe ko. Anong ginagawa ni Poldo sa kalaw? Hindi ba tando ng mga agency na nagpapasakay sa mga seaman sa barko? O doon ko siya binababa mula sa bahay nila sa Dapitan. Nat, Ano yung Tisyo? hindi na ba nahanap yung anak ni Poldo na si Patrick? Hindi ba 6 na buwan yung nawala sa barko bago namatay sa bangungot si Poldo? Ang alam ko. May nagsabi pa nga sa akin na kasamahan natin dati sa talyer na pinagtripan daw ng mga Aleman si Patrick na nag-iisang Pinoy sa barko. Kinulong daw sa tangke at inihulog sa dagat. Hindi ko alam kung ano ang totoo nangyari sa anak ni Poldo. Hindi nga alam ng mga iba pang anak ni Poldo kung buhay o patay na si Patrick. Ano ba sa tingin mo, Tisyo? Di buhay. Sa positibo ako, no?
Pero bakit kaya hindi pa nila inililibing si Poldo? Umakyat ako sa taas at sinilip ko ang bangkay. Nakakita na ako ng uod na lumalabas mula sa ilong. Nangingitim na rin ang balat at parang mapupunit na. Mukha na siyang punong kahoy na nasa loob ng kabaong. Nakita mo na ba si Celia? Sinong Celia? Not naman. Hindi mo nakilala si Celia? Yung kaklase nating patay na patay kay Poldo kahit na ikasal na kay Lolita. Si Celia! Nat, huwag ka maingay ha. Baka marinig tayo ni Celia. Bakit nandito ba si Celia? Oo, ayun o. Ayaw umalis sa tapat ng kabaong. Dinaig pa ang asawang si Lolita kung magluksa. Ang bali-balita naman ang kaibigan ni Celia sa akin. Hindi na raw nag-asawa yang si Celia simula nung pakasalan ni Poldo si Lolita at si Celia raw ang kumulam kay Patrick kaya nawala sa barko. Mangkukulam ba si Celia? Oo. Ay! Yun ang alingas-ngas na nakakarating sa akin. Kaya pala minsan nagyaya ng inuman si Poldo nang sumakay sa jeep ko. Pinapahanap ka nga rin sa akin eh. May pag-uusapan raw tayo tungkol kay Celia. Tisyo, masama ang magsinungaling, alam mo yan. Paano naging mangkukulam si Celia? Pala rosaryo yan, hindi ba? Pala rosaryo nga pero ang krus sa dulo ng rosaryong hawak niya. Nakabaligtad ang ulo ni Jesucristo. Tisyo, kinikilabutan ako sa'yo. Ang sabi pa nung isang anak ni Poldo, 1 linggo bago bangungutin si Poldo, palaging dumadalaw dito sa baler si Celia. Mula pa sa bahay nito sa Tondo. Isipin mo kung gaano kalayo ang binabiyahe niya para lang makita ang iniirog niyang si Poldo. Hindi na iniirog ang tawag doon, Tisyo. Obsesyon. Yun din ang sabi ng anak sa akin. Kaya hanggang pagtanda ni Poldo, hindi tinantanan itong si Celiang mangkukulam. Hindi po totoo yun, Lolo Tisyo. Bigla akong natameme nang may isang gwapo at matipunong lalaki na mukhang seaman sa suot na uniforme ang lumapit sa amin ni Nat. Nakangiti ito at halos hindi kumukurap. Aba iyo, kanina ka pa ba nakatayo dyan sa ilalim ng puno? Matagal na po akong palibot-libot dito, Lolo Tisyo. Tama po ba? Tisyo ang pangalan nyo? Oo, ako nga si Tisyo. At kayo naman si Lolo Nat? Tama po ba ako? Ako nga si Nat. Paano mo kami nakilala, iho? Palagi kayong ikinikwento sa akin ni tatay. Bata pa lang ako. Marami po kayong mga litrato na itinago ni tatay sa baul niya. Kaya po namumukhaan ko po kayo. Sabi ni tatay, maaasahan daw kayong mga kaibigan niya. Sino ba ang tatay mo, iho? Pangiting humarap sa bahay na kahoy ang binata. Bago ito nagsalita ng tahimik. Halos pabulong lang. Si Tatay Poldo po. Anak ka ni Poldo? Opo. Ako po si Patrick. Ikaw pala si Patrick. Aba napakakisig na lalaki. Ay, pasensya na. Nadala lang ako ng tuwa imbis na magluksa. Nagagala kami makilala ka, iho. Kailan ka pa nahanap? Nat. Kailan ka pa nakauwi? Noong araw bago binungungot si tatay. Aba,
mag-iisang buwan ka na dito? Hindi ko na po alam paano magbilang ng araw. 1 buwan nang yumawang yung ama. Nagpakita ka na ba sa mga kapatid mo? O sa nanay mo? Nakita ka na ba nila? Palagi ko sila nakikita. Naririnig. Ang lungkot nga po eh. Kaso, Kailangan ipaalam mong nandito ka na. Dahil ikaw na lang ang hinihintay bago ilibing si Poldo. gusto ko na rin maihatid sa huling hukay ang tatay ko. Pero hinihintay nila akong lahat. Gusto nila buo kaming pamilya sa libing. Yun naman pala eh. Hindi nila alam na yung hinihintay nila 1 buwan nang dumating para sunduin si tatay. Nangilabot kaming dalawa ni Nat ng unti-unting naglakad papaakyat sa bahay si Patrick para sumilip sa ama niya. Nakita namin ang ngiti sa mukha ng binata nang maglaho ito sa gitna ng mga nakikipaglamay sa patay. Maya-maya pa ay bumaba si Lolita, ang asawa ni Poldo, at pinuntahan kami ni Nat na nakaupo sa ilalim ng mga punong kahoy habang umiinom ng salabat. Lolita! Nakausap namin kani-kanina lang si... Ngayon lang dumating ang sulat na hatid ni Celia. Nagpapatulong kasi ako sa kanya na i-follow up sa agency ang tungkol sa pagkawala ni Patrick sa barko. Ayun! Ayun si Patrick! Nasaan na? Umakyat kanina lang eh. Nakita niyo si Patrick, Nat? Nakausap pa namin. 1 buwan na pala siya dito sa inyo sa baler bago pa mamatay ang asawa mo. Biglang tumulo ang mga luha ni Lolita. Hindi ito nakapagsalita. Napaupo ito sa lupa. Itinayo namin siya ngunit nagkagulo na ang mga tao. Natagpuan na ang bangkay ni Patrick sa dagat. Ano? Anong bangkay? Nagkasakit dahil sa depresyon si Poldo dahil sa hindi na pagsulat at pagtawag ni Patrick sa amin. Si Patrick na lang ang iniintay ni Poldo bago siya mamatay. Pero hindi ba pumanaw si Poldo sa bangungot? May kanser na sa kolon si Poldo. Bago pa siya bangungutin. Sa katunayan nga hinahanap niya kayong dalawa. Nat at Tisyo. Para sa isang huling inuman. Bago raw siya mamatay. Pero hindi na nangyari iyon. At hindi niya na nahintay pa ang kanyang panganay na si Patrick. Hindi na kami umuwi ng Maynila ni paring Nat ng mga sandaling yon. Nang sumunod na araw, nakipaglibing kami hanggang sa mga huling sandali ng pagluluksa. Ipinagdasal din naming magkaibigan ang multo ni Patrick na magiliw na nakipag-usap sa amin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sandaling yon, Miss Anne. Sa katunayan, tumutulo ngayon ang luha ng apo kong si Pokengkay habang tinatype ang kwento kong ito.
kapayapaan para sa lahat ng pumanaw. Ito ang dalangin ko. At sana'y mapatawad ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga may sala. Sa susunod na pagkakataon, ikukwento ko naman sa inyo ang kabataan naming tatlong magkakaibigan nang minsang nag-away-away kami ng dahil sa pag-ibig namin sa isang magandang babae na nagngangalang Purisima. Hanggang dito na lamang at magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta po kayong muli? Isang mapagpalang gabi sa inyo, Miss Anne, at sa lahat ng subscribers ninyo. Ito po uli si Patricio, na mas kilala sa tawag na Lolo Tisyo. At muli kaming nagbabalik ng apo kong si Pokengkay para magbahagi ng mas kahindik-hindik na kwentong probinsya. Isang karanasan na totoong nangyari sa akin mga taong 1977 pa. Hindi ko na halos matandaan dahil sa tagal ng naganap. Salamat sa apo kong si Pokengkay na mahilig makinig sa kwentong takip silim. Malapit na raw niyang simulan ang pagsusulat ng mga imbento niyang kwento. Balak niya rin daw makapagsulat ng mga nakakatakot na kwento sa paglaki niya at gagawin niyang libro. Sa totoo lang, kung wala si Pokengkay, hindi marahil mai-email sa inyo ng maayos ang karanasan ko at ng aking matalik na kaibigan na si Nat. Tama ka, Miss Anne. Kwento na naman naming magkaibigan itong baon kong istorya. Naganap ang lahat nang dumalaw na naman kami sa isang malayong probinsya malapit na sa Aurora para makipaglamay sa patay. Hindi pa rin kumukupas ang ganda ni Valeria. Ay, tama ka, Tisyo. Kahit na imbalsa mo na, mukha pa rin buhay. Iyo, totoo bang namatay sa stroke si Valeria? Ano po Ay, pasintabi sa aking katanungan ha. Alam kong nagluluksa ka pa. Ano bang pangalan mo, Iya? Panchita po. Ay, napaka-cute mo nga po ni Valeria. At ang pangalan mo, Panchita. Naalala ko tuloy si Pancho Villa nung nag-aaral tayo, Tisyo, ano? Hindi po ako apo ni Aling Valeria. Ay, siya nga. Anak po ako ng albularyong si Apo Dangsal. Nakatira po kami sa Kakahuyan. Naging malapit na po ako kay Aling Valeria simula nang palagi na siyang nagpapagamot sa nanay kong albularya. Albularya ang nanay mong si Apo Dangsal. Kakasabi lang pare, hindi ba? Nagagamot ba ng albularyo ang high blood? Naku po, malusog na malusog po yang si Aling Valeria nang lumipat dito sa probinsya namin. Iba po ang dinadaing niya sa nanay ko. Kasi po, simula nang kumalat ang balitang may taga Maynila na lumipat dito, si Aling Valeria nga po, doon na po siya binagabag ng mga taga rito. Binagabag? Opo, kung ano-ano pong naririnig at nakikita sa dilim ni Aling Valeria. Sang-ayon sa kwento niya sa nanay ko. May mga gabi raw na may
tumatalon sa bubungan nitong bahay niya. Nang silipin niya raw ay sobrang laking nilalang. Baka aso. Sa bubungan, Tiso? Sa tuwing linggo naman po, sila lamang ni nanay ang nagsisimba sa kapilya ni Padre Florentino sa gulod. At sa tuwing mamamalengke si Aling Valeria, sinusundan siya ng mga kabataang dinaig pa ang adik sa pagsinghot. Anong sinisinghot? Ang mga suso ni Aling Valeria. Sinisinghot ang mga suso ni Valeria? Opo. Bata, matanda, babae at lalaki. Lahat dito sa amin. May gusto kay Aling Valeria. Totoo ba yan? Ngayon lang ba sila nakakita ng babaeng kawangis ni Amalia Fuentes? At kakutis ni Gloria Romero? Mga kaibigan po ba kayo ni Aling Valeria? Oo. Nagmaneho pa ako mula Maynila para lang masilayan ang dati kong pantasya sa high school. Ganun po ba? Kumain na po ba kayo? Hindi pa nga, Panchita eh. Ano ba yung kanina mo pang hawak? Pagkain ba yan? Maraming bawang po. Bawang? Masarap ang bawang! Magluluto ka ba ng arroz caldo para sa mga bisita? Sino ba yung mga bisita na yan? Hindi namin sila kaklase ni Valeria nung kabataan namin eh. Wala kaming kakilala. Mga taga rito po. At mukhang gutom na rin sila. Hinila kami ni Panchita papasok sa kusina at pinaupo sa mesa. Tulungan niyo po akong magtadtad ng bawang. Pwede po ba? May factory ka ba ng bawang, Panchita? Mga tanim ni nanay ang mga bawang na ito. Halika na, Tiso. Magtadtad na tayo ng bawang. Tulungan na natin si Panchita magluto ng... Adobo po! Adobo? Naku, lalo ko nagutom. Sinangkot siya ni Panchita ang napakaraming bawang sa kaldero. Sinunog niya ng maigi ang bawang bago niya inilagay ang karne ng baboy at manok. Nilagyan niya ng maraming paminta ang karne, buo at durog, bago nilagyan ng konting tubig at dahon ng laurel bago pinakuluan. Nang malagyan na niya ng suka ang adobo ay lalong umalingasaw ang amoy ng bawang sa buong bahay kung saan nakaburol si Valeria. Hayan! Luto na po. Kain na po tayo? Doon tayo kumain sa baba. Alokin natin ang mga kapitbahay ninyo. Ngunit nagtaka kami nang wala na kaming nadatnan ni isang taong nakikipaglamay sa ibaba ng bahay. 3 na lang kaming naiwan sa burol. Oh, ano nangyari? Nasaan na ang mga lalaki dito kanina sa saklaan? Yung mga matatandang babaeng nagdarasal, hindi nagpaalam bago umuwi? Walang katao-tao, Panchita. Hindi natin sigurado kung mga tao nga sila. Anong ibig mo sabihin? Anong gusto mong tumbukin, Panchita? Pugad ng aswang ang probinsyang ito, mga lolo.
Kaya ako nagpunta dito para magluto ng adobo para isalba ang bangkay ni Aling Valeria. Ano? Mga aswang ang mga taga rito? Sila lang po. Hindi kami aswang ng nanay ko. Kalaban namin ni nanay ang mga katulad nila. Panginoon ko, Panchita! Ang mabuti pa ay umuwi na po kayo mga lolo sa Maynila. Mapanganib ng manatili rito. Paano ang libing bukas ni Valeria? Hindi. Hindi kami uuwi ni Tisyo. Para sa pinakamamahal ko si Valeria. Nang sumunod na araw, kasama ng mga inimbitahan ni Panchita na mga tauhan mula sa funeraria, sama-sama naming binuhat ang nakasarado ng kabaong ni Valeria. Idinaan sa bintana ang kabaong. Doon pa lang, napansin ko ng medyo magaang ang kabaong para sa isang sisidlan ng patay. Sanay kasi ako na kapag nakikibuhat ng kabaong na tila mas dumodoble ang bigat ng patay kesa nung nabubuhay ito. Mga pare, dahan-dahan lang ha. Marami ang nakipaglibing kahit na biglang umulan noon. Mga taong hindi namin kilala. Yung iba, nakangisi sa amin ni Nat. Nat, bakit ganito makatingin ang mga tao dito? Hindi ko alam, Tisyo. Basta pagkatapos ng libing, bachi na tayong dalawa, ha? Nang dadasalan na ng pari si Aling Valeria, ay hiniling nito na buksan ang kabaong. Kasama ni Panchita ang nanay niyang albularya na si Apo Dangsal. Kakaibang titig sa kabaong ng albularya bago ito tuluyang mabuksan. Nasaan na yung bangkay? Bakit damit na lang ang naiwan? Nasalisihan tayo ng mga aswang kagabi, mga lolo. Nasalisihan nila tayo. Nagpapayat silang makahalimaw sila! Sa sobrang takot ni Nat, ay hinila ako nito sa jeep niya. Humarurot ang jeep niya pauwi sa Maynila at magmula noon ay hindi na muna kami nakipaglamay sa burol na magkasama. Wala na rin kaming balita kung paano pa nailibing ng marangal si Valeria. Hindi na rin naming nakita pa ang mag-inang Dangsal at Panchita. Hanggang dito na lamang, Miss Anne. Salamat sa pagkakataon. Magandang gabi sa inyong lahat. At ngayon naman po, dumako tayo sa paborito ng lahat, ang shout-out portion. Shout-out going out to kay Gerald 21, Riri Lambino, Irish Marie Gale, Kenneth Matibag, Angelica Gacosta, Elizabeth Duckless, JP Pons, JL Store Family from Davao del Norte, Japen Rera, Joey J. Daon. At ngayon,
magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Chai Bonyol at Team XN. Sabi ni Chai, "Good morning mga ka-Katie! Super miss ko na makasama sa premiere nyo. Kaso laging busy. Kaya sana ma-shoutout mamaya. Pati ang mama ko na lagi akong kinukulit para makapakinig ng mga bagong upload nyo. More subscribers mga ka-Katie at ka-SB, solid supporters nyo kami, ang Bonyol family dito sa Burgos, Pangasinan." Sabi din ni Team XN, "Magandang tanghali po. Lagi po kaming nakikinig sa mga magagandang kwento nyo, pampalipas oras sa trabaho. Kasama ang Team XN, pa-shoutout po kay Sanky Caganon, Krista Herodias, Jen Villar, Jomar Cordero, at kay John Michael. Thank you po. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo bangungot, ito po ang inyong lingkod, Miss Anne. Nagpapasalamat.